Please stand. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. And with your spirit. God's saving act pertains to the restoration of the whole person, not just to the salvation of the soul. In fact, the future salvation of Israel is described by the prophet Isaiah in terms of the flowering of the dry desert and the healing of a person's faculties. It is in this spirit that we should look at the healing of the deaf-mute man in the gospel. Jesus comes to open ears and loosen tongues so that people can praise the Heavenly Father and the Son who does all things well. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy.
Let us pray. O God, by whom we are redeemed and received adoption, look graciously upon your sons and daughters, that those who believe in Christ may receive true freedom and an everlasting inheritance through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Please be seated. The prophet Isaiah described Israel's future return from exile as the marvelous healing of the land and the people. Their restoration is the work of the saving God. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, say to those whose hearts are frightened, be strong, fear not. Here is your God. He comes with vindication, with divine recompense. He comes to save you. Then will the eyes of the blind be opened, the ears of the deaf be cleared. Then will the lame leap like a stag. Then the tongue of the mute will sing. Streams will burst forth in the desert, and rivers in the steppe. The burning sands will become pools, and the thirsty ground springs of water. The word of the Lord. Thanks be to God. Secures justice for the oppressed, gives food to the hungry. The Lord sets captives free. Praise the Lord, my soul. The Lord gives sight to the blind. The Lord raises up those who were bowed down. The Lord loves the just. The Lord protects strangers. Praise the Lord, my soul. The fatherless and the widow the Lord sustains. But the way of the wicked he thwarts. The Lord shall reign forever, your God, O Zion, through all generations. Alleluia. Praise the Lord, my soul. James writes that faith in the Lord enables us to see Christ in every person. Therefore, we must give reverence to each one, rich and poor alike. A reading from the letter of St. James. My brothers and sisters, show no partiality as you adhere to the faith in our glorious Lord Jesus Christ. For if a man with gold rings and fine clothes comes into your assembly, and a poor person in shabby clothes also comes in, and you pay attention to the one wearing the fine clothes and say, sit here, please, while you say to the poor one, stand there, or sit at my feet, have you not made distinctions among yourselves and become judges with evil designs?
Listen, my beloved brothers and sisters. Did not God choose those who are poor in the world to be rich in faith and heirs of the kingdom that he promised to those who love him? The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand. Jesus proclaimed the gospel of the kingdom and cured every disease among the people. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Again, Jesus left the district of Tyre and went by the way of Sidon to the Sea of Galilee into the district of the Decapolis. And people brought to him a deaf man who had a speech impediment and begged him to lay his hand on him. He took him up by himself away from the crowd. He put his finger into man's ears and spitting touched his tongue. Then he looked up to heaven and groaned and said to him, Ephphatha, that is, be opened. And immediately the man's ears were opened, his speech impediment was removed, and he spoke plainly. He ordered them not to tell anyone, but the more he ordered them not to, the more they proclaimed it. They were exceedingly astonished, and they said, He has done all things well. He makes the deaf hear and the mute speak. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. 2-in-1. Hindi po yan brand ng kape na iniinom ninyo. Ibig sabihin lang sa isang milagro, dalawa ang pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagkabingi at pagkabulol. Yang dalawang kapansanang yan ay laging magkakambal. Kapag kabingi, kung hindi pipi, bulol o utal. Bakit? Sapagkat yung iyong sinasalita ay walang dili iba kung hindi yung iyong naririnig. Kaya kapag mali ang iyong naririnig, mali din ang iyong pagkakasambit ng mga salita. Kaya nga maingat tayo pagturo sa mga bata ng mga lingwahe. Sa simula't simula pa lamang, yung tumpak na pagsambit ang ating pinaririnig, sapagkat pag yun ang narinig, yun din ang tama nilang sasambitin. Kung mali ang ating pagkakasambit, yun ang gagayahin. Kung ano ang narinig, yun ang sinasabi. Kaya kitang-kita nyo, no, dalawa tenga natin para masusing napapakinggan. Dalawa. At iisa lang yung dila. Bago mo sabihin, pakinggan mo ng makalawa. At sa gitna, nandun yung utak. Para hindi basta-basta ka nakikinig. At lahat ng nakikinig, pinapahayag mo. Isipin mong makalawa bago mo ipahayag. Bakit? Sapagkat baka hindi lamang mali ang iyong pagkakasambit, baka kasinungalingan pa yung sinasabi mo. Mga fake news, mga balitang sumisira sa pangalan ng kapitbahay mo, o dilay naman kayo nakakasakit sa damdamin
ng mga taong nakapaligid sa iyo. Kaya makinig ka munang mabutit isip-isipin mo. Kaya iisa lang ang dila, minsan ka lang magsalita kung ano yung sinuri ng dalawa mong tenga na dumaan muna sa pag-iisip mo. Hindi yung basta daldal ka ng daldal. Hindi mo nalalaman puro kasinungalingan na yung sinasabi mo. At nakakasira ka na ng dangal ng kapwa mong tao. At nakakasakit ka ng damdamin. Ang dapat lamang sabihin kung ikay tunay na Kristiyano, yung makataga ng pag-ibig. At ang pag-ibig walang layuning makasakit ng pangalan at damdamin ng kapwa-tao. Yun ang pag-ibig. Kaya nga dalawa tenga natin, pag pinagduktong mo, yung dalawang tengang yan, magkokorting puso. Sapagkat isa lamang ang tunay na pamamaraan ng pakikinig. Pakikinig sa puso, yung nanggagaling sa puso, yung nakikinig ka sa pamamagitan ng iyong puso sapagkat yun ang madaling makaunawa. O nakita nyo naman yan, maski sa unang pagtibok ng puso ninyo. O, doon sa napangasawa nyo, nung kayo nililigawan. Ang haba ng inyong usapan, wala naman kayong ginawa kundi makinig sa tinig ng bawat isa. Marinig mo lang yung tinig. Nung ginigiliw mong lalaki o babae, tumatalon na yung puso mo. At pinababayaan mong magsalita. Hindi mo hinahadlangan. Kaya nga minsan oras ang lumilipas, kapapakinig lang. Dun sa minamahal mo. Yan ay isang patunay ng pagmamahal kung nakikinig ka. Kapag ka ayaw mo nang makinig, alam mo na, bumababaw na at lumalamig na ang pag-ibig. At iyan, sa hinahaba-haba ng panahon kong pagpapari na nagpapayo sa mga nalilito at may suliranin, yan kadalasan ang problema ng mga tao. Si Mrs. pupunta kay Father. At ang unang sasabihin, Father, sa bahay po, wala nang nakikinig. Ayun, wala nang nakikinig. Kaya pumunta sa iyo, wala na raw nakikinig sa kanya. Ibig sabihin, naghahanap lang ng makikinig. Kaya, anong gagawin ko? Hindi ko naman ilulutas talaga. Ano ba naman ang kalutasan na bibigay ko sa mga problema nila? Problema ng may asawa, problema sa biyanan, problema sa mga anak. Wala naman ako lahat noon. Pero nakikinig lang ako. Sapagkat ang una niyang problema, sinabi na niya nung una, wala na pong nakikinig. Ang mister ko po, hindi na nakikinig. Ayun. Kaya pwede ba mga mister, makinig kayo sa mga asawa nyo nang hindi kami masyadong ginagambala ng mga misis ninyo? Bigyan nyo ng puwang, ng sandali ng pakikinig. Nung nililigawan nyo, buong oras, pinakikinggan nyo yung asawa nyo. Ngayon, kaprisitong oras na hindi nyo maibahagi. Matutulog na ako. Tahimik ka na dyan. Ganon din naman si Mister. Bakit minsan humahanap ng isa pang misis, yung hindi lehitimo? Alam niyo ba ang dahilan lang? Nakikinig yung isa mahusay makinig. Yung ikalawa, at masarap magluto. Gusto niyo huwag kayong hiwalayan ng mister niyo, mga misis. Tatanungin niyo, ano ba?
Ano ba ngayon ang balita? Meron ka ba ikukwento sa akin? Makinig lang kayo. At pagluto nyo ng masarap. Mga simpleng bagay, no? Na naririnig ko sa mga taong humaba ang pagsasama. Nakikinig lang. O ano reklamo ng mga magulang sa mga anak? Ay, ang mga anak ko po, ang titigas ng ulo, hindi po nakikinig. O, ayun. Pag hindi ka nakinig talaga, dalawang tenga, sa gitna ulo. Pag hindi nakinig yung dalawang tenga, titigas yung ulo. Mga anak ko po, di ho nakikinig. Ang titigas po ng ulo, pasaway na po. Pag meron naman mga bata na nagrereklamo sa magulang nila, ganon din naman. Father, bakit po ganyan ang aking mga oldies, mga nakatatanda? Hindi pa po ako nakapagsasalita. Wala pa akong isang sentence akong nasabi. Isang paragraph na po ang sinabi sa akin. Pag isang paragraph, isang libro na po ang sinabi sa akin. Na hindi ko maipahayag kung ano dinaramdam ko. Puro na lang po sila. Wala na po ba akong karapatang magpahayag? Sila lang po ba dapat pakinggan? At kami mga batay wala ng tinig. Ayan. Ganun din ang reklamo. O ano reklamo ninyo sa gobyerno? Hindi rin nakikinig. Gumagawa ng patakaran na hindi man lang pinakinggan kung ano damdamin ng bayan. Basta sila nandun sa itaas, sige. Di mo na tingnan kung paano maapektuhan yung mga mamamayan. Yun ang mga sinasabi, di ba? Na mga mamamayan, ano ba yan? Hindi man lang kami sinangguni. Kami itong gagalaw, kami itong magsasakatuparan ng mga patakaran nila, kami maapektuhan, kami magugutom, kami mamamatay. Bakit kami? Di ba ganyan ang mga reklamo? Hindi nakikinig. Tanungin mo naman yung mga namumuno sa gobyerno, puro pasaway itong mga Pilipino. Hindi rin nakikinig. Itong mga mamamayan, kung ano gusto nilang gawin, yun ang gagawin. Simple lang pala. Ang problema ng tao, hindi nakikinig. Pero salita ng salita, puro bulol. Sapagkat walang pinakikinggan, yung salita nila, puro bulol. Sabay-sabay, nagsasalita. Sino pinakikinggan? Yung mga sarili nila. Yun ang dahilan kung bakit ang isang batay bulol. Masama ang pandinig. Ang mga pinakikinggan, hindi tama ang pagsasalita. Baka ganun din tayo. Hindi tayo makapagsalita ng tama. Bakit? Wala tayong pinakikinggan. Pati Diyos nadadamay. Naku, ang Diyos, hindi ako pinakikinggan. Minsan nirireklamo, pati Diyos, mga naririnig ko, Father, ano ba naman to? Katakot-takot na hiling na ginawa ko sa Diyos. Ganon. Sabi niya gano'n sa akin. Nakikinig ba sa akin ang Diyos? Parang hindi nakikinig sa akin ang Diyos. Sabi ko, bakit nakikinig ka rin ba sa Diyos? Sabi ko gano'n. Baka naman pumupunta ka sa Manaoag, dala-dala mo na listahan ng mga gusto mong mangyari. Tapos pagdating mo sa Manaoag, sasabihin mo sa tulong ni Maria, eto po lahat ang gusto kong mangyari. Pagkatapos mo sabihin sa Diyos kung ano gusto mong mangyari, about face ka na agad. Alis ka na agad.
Hindi ka man lang naghintay kung ano isasagot sa iyo ng Panginoon. Bakit ganyan ba makipag-usap sa isang tao, lalo na sa Diyos? Yung didiktahan mo yung tao, kung kausap mo, sasabihin mo, ito gusto ko. Deliver it on the dot. I-deliver mo sa akin ito mga gusto ko. Ganun ba pakikipag-usap mo sa kapwa mo? Di ba ikaw hihinto muna at pakikinggan kung ano sasabihin muna nung kinakausap mo. O hindi. Kakausapin mo kunyari. Yung pala hindi naman kausap. Didiktahan mo kung ano gusto mo. Bago makapagsalita, yung kinakausap mo, nakatalikod na. Wala na sa harapan mo. Hindi mo na makita. Meron bang panalangin hindi sinasagot? Wala. Lahat ng panalangin sinasagot. Kaya lang maaari yung kasagutan, hindi yung kasagutang inaasahan ninyo. Sapagkat di nyo inaasahan, kala nyo hindi sinagot. Humihingi kayo ng bahay. Ang isinagot sa inyo, hindi napakalaking bahay, tamang-tama lang, hinihingi nyo, nainggit kayo sa kapitbahay, Uy, ganda, mansion, katas ng Italia, katas ng Arabia, katas ng lahat, katas ng Canada. Uy, ganda, sana magkaroon din ako ng bahay na gano'n. Hiningi nyo sa Diyos. Ano sinagot sa inyo? Yun lang bahay na kasyang-kasya kayo. Ano nyo ba yung bahay na nakapagkalaki-laki? Pero ang sinagot sa inyo, hindi lang bahay. Isang matibay na pamilya na nagkakaunawaan at nagmamahalan. Yung kapitbahay nyo, may mansion ng kapitbahay kayo. Kung kailan na ipatayo, yung mansion, naghiwalay. Ano mas mainam na sagot? Yung sagot para sa inyo. Humihiling ka na, manalo po sana ako sa loto ng bigyang yaman. Ano yung sinagot sa inyo? Kalusugan nyo, kalusugan ng asawa nyo, kalusugan ng mga anak nyo. Malusog lang ang buong pamilya, kahit di na kayo manalo sa loto, para kayo daig pa ninyo, yumaman ng katakot-takot. Hindi nyo nakikita yung kasagutang yun ng Panginoon. Humihingi kayo ng boyfriend na mukhang artistahin. Kung nakuha niyo yung boyfriend, hindi artistahin, pero hindi naman pangit. Pero mahal na mahal kayo at tapat sa inyo. Hindi ba mas mainam na sagot yan? Sabi nga nila, beware of the things you wish for. Mag-iingat kayo sa mga bagay-bagay na hinihingi nyo. Minsan yung mga hinihingi natin, sa halip na mabuti, nakakasama. Nakikinig ang Diyos dyan. At sinasagot sa inyo yung mas mabuti at kabubuti nyo. Kaya nga may kasabihan na ganyan at payo. Beware of the things you wish for. Bakit? Sapagkat minsan yung mga hinihingi natin, sa halip na mapabuti, napapasama pa tayo. Ang Diyos ang nakakaalam. Makinig lang tayong mabuti. Dalawang tenga, isa lang ang dila. Sapagkat isa lang ang tunay na pamamaraan ng pakikinig. Pakikinig ng puso. Kapag kayo hindi nakinig sa puso, yan lamang dila ang wawagwag. At yung tinig nyo lang ang maririnig nyo. Hindi tinig ng Diyos at hindi tinig ng minamahal nyo.
Titigas ang ulo nyo, titigas ang puso nyo. Anong klaseng tao kayo? Let's all stand to profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven. By the Holy Spirit, was incarnate incarnate of of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken to the prophets. I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. We are all in need of God's healing. Let us now turn to our loving Father, that he may touch our minds and hearts for us to be whole again. With faith and confidence, let us pray. Lord, our healer, listen to our prayer. Lord, our healer, listen to our prayer. May the Pope, bishops, priests, and deacons continue to become instrument of the Lord's healing through their administration of the sacrament of reconciliation. We pray. Lord, our healer, listen to our prayer. May the Lord work through all the medical experts and frontliners who are fighting COVID-19. May they find strength in those who show them love and compassion. We pray. Lord, our healer, listen to our prayer. May the leaders of our nation speak out bravely against evil that destroys the dignity of human person and the conservation of the world. We pray. Lord, our healer, listen to our prayer. That the lonely, the migrants, and the handicapped, and those who are entangled with pain and separation may experience God's companionship through the care of their communities. We pray. Lord, our healer, listen to our prayer. May all those who mourn the passing of their loved ones find strength and consolation in the loving embrace of God. We pray. Lord, our healer, listen to our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord, our healer, listen to our prayer. Hear our humble petitions, O Lord, as we seek healing and peace. May these prayers help us to care and to listen to each other, so that we too can become your instruments of your love and kindness. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated.
Please stand. Pray, my dear friends, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. O God, who give us the gift of true prayer and of peace, graciously grant that through this offering we may do fitting homage to your divine majesty, and by partaking of the sacred mystery we may be faithfully united in mind and heart, through Jesus Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for we know it belongs to your boundless glory that you came to the aid of mortal beings with your divinity and even fashioned for us a remedy out of mortality itself, that the cause of our downfall might become the means of our salvation through Christ our Lord. Through him, the host of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, he broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat this bread, this Christ, take away your death, Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francisco, our Pope, Socrates, our Bishop, Fidelis, our Auxiliary Bishop, Gerard, the Master of the Order of Preachers, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face.
Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her beloved spouse, with the blessed apostles, Saint Dominic and Saint Francis, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen, amen, amen. Please stand. Jesus loves us, and in his love for us, he taught us to call his own Father our Father, so we have the courage to say, deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your We spirit. offer one another the sign of peace. Peace be with you, peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us.
Please kneel. Behold, this is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are we who are called to this communion. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Open my eyes, Lord. Help me to see your face. Open my eyes, Lord. Help me to see. Open my ears, Lord. Help me to hear your voice. Open my ears, Lord. Help me to hear. Open my heart, Lord. Help me to love like you. Open my heart, Lord. Help me to love. And the first shall be the last, and our eyes are opened, and we'll hear like never before, and we'll speak in new ways, and we'll see God's face in places we've never gone. I live within you. Deep in your heart, oh Lord, I live within you. Rest now in me. Open my eyes, Lord. Help me to see your face. Open my eyes, Lord. Help me to see. Open my ears, Lord. Help me to hear your voice. Open my ears, Lord. Help me to hear. Please stand.
Let us pray. Grant that your faithful, O Lord, whom you nourish and endow with life through the food of your word and heavenly sacrament, may so benefit from your beloved Son's great gifts that we may merit an eternal share in his life, who lives and reigns forever and ever. Amen. Please be seated for some announcements. Brothers and sisters, good morning. The Dominican Community of the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag is pleased to inform you that the October Feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on October 3, 2021, first Sunday of October. The Novena Masses will be scheduled at 6 a.m., 7:30 a.m., 9 a.m., 10:30 a.m., 12 noon, and 4:30 p.m. from September 24 to October 2, 2021. Additional Mass at 3 p.m. on September 26, Sunday. We invite you to participate in these Novena Masses and be one with us in expressing our devotion to Our Lady of the Rosary of Manaoag. If you wish to sponsor one or several of the Novena Masses, you may fill out the form at the counters for Masses area and submit it with your donation, and you will be given an acknowledgement receipt. Or you may visit our website, www.manaoagminorbasilica.org, at Online Pamisa, where you will find available online and other options for donations. All names of the donors and sponsors for the Novena Masses will appear in an electronic souvenir program. Thank you very much for your continued support. God bless you. Please stand. Kami po'y taus-pusong nagpapasalamat sa lahat sa inyong nakipaisa sa pagdiriwang ng Santa Eucharistia. Naway pagpatuloy niyo po ang pagdarasal para sa aming mga naglilingkod sa inyo sa Basilica Minore of Our Lady of the Rosary of Manaoag, at makakaasa kayong ipagdarasal namin kayo at ang inyong mga minamahal sa buhay at inyong pamilya. The Lord be with you. And with your May spirit. Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Let us go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Now please join us as we pray together for the blessing of the sick and followed for the blessing of rosaries and other religious articles. Our help is in the name of the Lord, Who made heaven and earth. God, our Almighty Father, by your blessing you give us strength and support in our frailty. Turn with kindness towards our sick and aging brothers and sisters. Free them from all illness and restore them to good health through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag, so that in the sure knowledge of your goodness they will gratefully bless your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. In memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and to the honor and glory of the Blessed Virgin Mary, Mother of Christ, Mother of the Church, Our Lady of the Rosary of Manaoag, may these rosaries, images, candles, oil, and other religious articles be blessed and made holy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Oh,
Magandang araw po sa ating lahat. Panatilihin po natin ang physical distancing at siguraduhing maayos ang pagsuot ng ating face mask. Maraming salamat po sa pagbisita ninyo sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Magandang araw po sa ating lahat. Panatilihin po natin ang physical distancing at siguraduhing maayos ang pagsuot ng ating face mask. Maraming salamat po sa pagbisita ninyo sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag.